na minsan talagang ang mundo ay maraming paraan para tayo ay lumiba, para bumigay tayo. Subalit, ang itinuturo ng Diyos sa atin ay manatili tayo tapat sa Kanya sapagkat siya ay naging tapat sa atin. So, ngayon lang naman yung gusto mangyari ng Diyos para sa atin. Ano naman yung sinasabi na hindi namumuhay na may kabalagan, hindi tulad ng namumuhay na hindi siya nakakaranas ng kabalagan. Sabi dito, noong panahon na naging ministry ng Panginoon Kristo ay nakatampo niya yung mga Pariseo at mga guro ng kautusan tungkol sa kanilang pagiging papagtumalik. Sa pamamagitan ng pagsunod doon sa kautusan sa ibang paraan. Yan, ito na yung sinasabi ko sa inyo noon. May mga tao may pananampalataya dahil iba yung kanilang natutunan, iba yung kanilang pananampalataya. Diba? Kasi yun yung natutunan nila. Tingnan natin yung mga Pariseo dahil sila ay bumawat doon sa kautusan na binigay ni Moses sa pamamagitan ng Diyos ay sinunod nila ito. Subalit nakita ng Panginoon sa Kristo ay mali yung pamamaraan. Kaya nga sa ating pananampalataya, sa ating paglilingkod sa Panginoon Diyos, ang nais ng Diyos ay tutulungan natin ng paglilingkod. Ang gusto ng Diyos ay tutulungan natin pagpapractice ng ating pananampalataya. Kasi nga, tingnan niyo yung mga halimbawa, bakit nakita ng Panginoon sa Kristo yung pagtulungan ng mga Pariseo? Kunyari, ito sa paghuhugas ng kamay bago kumain. Alala niyo yung nakawala kayo ng pagkain ng Panginoon sa Kristo sa kanong mga alagad na sila naglalakad sa daan ay magiging yung mga alagad na mabuti ng trigo at kinain. Ay araw ng Sabat yun. Dahil ang sabi nila, pag araw ng Sabat, dapat walang gagawin. Kahit na yung magpakain ng hayop, makawala yun. Wala silang gagawin. Nakikita yung buti yung mga alagad kasi nagbubuto sila, dahil sila ay nakayo. So nakita ng mga Pariseo sila, sabi sa Panginoon, tingnan mo yung mga ano mo. Diba bawal gumawa ng pag-aaral ng Sabat. At bawal kumain, hindi ka buhugas ng kamay. So ano sa ng Panginoon sa Kristo, ang nagpaparugi sa tao ay hindi yung nanggagaling sa tuloy ng mapasok sa bibig. Ang nagpaparugi sa tao ay yung lumalabas sa bibig na mula doon sa puso. So kaya makita ninyo yung practice noong pananampalataya, baliktad. Kasi yun yung tinuro sa kanila sa kautusan ng Diyos. Bago kumain, dapat magbuhugas ng kamay. Kaya makita nito sila, kahit yung pagpasok nila sa bahay, nagbuhugas sila ng paa sa kanang kumain. Yun yung mga kaugalian nila. Pero pag sa halimbawa, ang Panginoon sa Kristo, marami siyang pinagalit sa araw ng Sabat. Kaya galit sa kanya yung mga Pariseo. So ano sabi ng Panginoon sa Kristo, kung mayroon kang isang tupa na nalalagyan sa balon, sa araw ng Sabat, hindi mo ba uuwi? Ay bakit kayo? Sabi niya sa mga Pariseo, kahit araw ng Sabat, nagpapakain ko yung mga hayop. Kasi nga, ito lang yung Panginoon sa Kristo. Ito pa kayang isang matagal na inalipin ng nakaramdaman ang hindi ko palalayain sa araw ng Sabat. Ang araw ng Sabat ay araw ng Diyos, araw ng Panginoon. Kaya, ang paggawa ng mabuti ay hindi bawal sa araw ng Sabat. Hindi mo sinasabi. Pero dahil mali nga yung pagkain kong tinila sa kautusan, may nagiging problema mga kapatid. Kaya siguro minsan nagtataka tayo bakit marami akong ipinapaliwanag sa
Nais kong maintindihan ninyo yung katotohanan tungkol sa mga salita ng Diyos na dapat natin maintindihan. Lalo-lalo na sa ating mga nananampalataya. Next, ano naman ang ibig sabihin ng pagsasalita ng may katangahan? O yung kahangalan. Ang kahangalan o katangahan, ang ibig sabihin ay pare-pareho yung meaning ko, yung silliness, hiddeness, senselessness, self-confidence, and falseness. Iisa po yung ibig sabihin nun. Kahangalan, katangahan. So yung pagsasalita ang hindi maganda sa kapwa. Bahagi rin po yun ng tinatawag na tools o yung kahangalan. So may mga verses po dito na nabanggit. Matthew 25 verse 8, Luke 11 verse 14, Luke 24 verse 3 to 27. Next, napakadali ng maging faith. Madali maging faith. Madali talagang gumawa ng kalukuhan. Hindi totoo. Lahat ng halimbawa, na nakapaloob dito sa mga katamihan ay parang dalawang mukha ba? Yung parang yung pera na pagkabilay may kara at saka may pos. May tao, may ikon. Parang kayo yung nakikita natin buhay sa mundo talagang parang dalawang mukha eh, di ba? Pero sa ating mga mananampalataya, ang gusto ng Diyos ay isang mukha na tayo. Yung mukha natin tututo tayo doon sa ating pananampalataya sa Diyos. Alam niyo, lagi itong nire-remind sa inyo eh. Okay lang na may masabi sa inyo kapwa nyo. Ang dapat, na mayroong magandang masabi sa inyo, ay ang Diyos. Kasi meron mga nakikita ang tao sa atin na hindi sa kanila maganda, hindi sa kanila katanggap-tanggap, pero sa harapan ng Diyos ay nalulugod siya. Nalulugod ang Diyos sa atin. Kaya dapat piliin natin yung mga bagay na makapagbigay ng kalawalatian sa ating mga bagay. Ang pagsasabi na sila ay sumusunod sa Diyos, pero hindi naman ito yung kumain ang kabuuan nito. Lalo na kung sila ay sumusubok na mamuhay ang may kabanalan. Mahirap talaga mga kapatid kung kumali kasi alam naman ang Diyos kasi kaya ang pagkakaiba natin tungkol sa mga hindi mananampalataya. Hindi lang yung tao yung ating iluluko o pinagpupulmanihan. Higit sa lahat ang ating Panginoon Diyos. Kaya nga, mahalaga sa atin, lagi ko sinasabi sa inyo, example, kung hindi kayo handa, hindi handa ang inyong spirito, hindi handa ang inyong kaluluwa na pumunta dito. Kapag araw ng linggo para magpundi sa kanya, huwag na kayong pumunta. Kung dirisahan po ako magsabi, bakit? Ay sayang po lang yung nilabahan nyo, pinalansya at nilagyan ng tabango na namin. Sayang yung palinigin ninyo. Kung pagdating dito, wala dito yung inyong puso. Diba? Ako, dirisahan ako kasi naranasan ko pa yan eh. So, ako, pagka yung puso ko, hindi ako nakahanda talaga na nang puli sa Panginoon, hindi talaga pinipigil mo sa sarili ko. Nagpupuwayo tayo kung talaga ako. Kasi po, hindi naman pinigilan ng Diyos yung dami natin dito kami lang tayo kung siksigan pa tayo dito. O kaya ilan lang yung nakaupo sa atin. At pinigilan ng Diyos, handa pa tayo na magpuli sa Kanya. Handa pa tayo
tayo sumamba sa Kanya. At lagi ko rin sinasabi sa inyo, hindi tayo pumupunta dito para humingi sa Diyos. Pumupunta tayo dito para magbalik ng lahat ng ibigay sa atin ng Diyos. Kasi may tinuro kasi mga panahon na itinuturo ng iba, kung kayo pumunta kayo sa simbahan kung kayo manghingi. Kaya ang tendency, ang purpose ng iba kaya sila ay pumunta sa simbahan ay para manghingi. Sa halip na magpasalamat, sa halip na magpapagay. So, balik na iba. Kaya nga, maging aware tayo mga kapatid kasi hindi natin dapat sayangin yung ating panahon doon sa mga bagay na hindi naman magbibigay ng kapuyan sa Diyos. Kaya ako lagi ko yun ang sinasabi ko kasi mahirap magbuhay ng pakunwari sa harapan ng Diyos kasi alam niya kung sino yung grupo. Alam niya kung handa tayo, alam niya kung nakaprepare tayo, alam niya kung humilig tayo. So kaya mahalaga yun mga kapatid. Hindi tinitingnan ng Diyos kung ano yung kalagayan natin sa buhay. Ang tinitingnan ng Diyos, sino tayo sa kanyang harapan. Ano yung ating relasyon sa harapan ng Diyos. Kasi yun talaga yung katumanan na hinahanap ng Diyos sa bawat mga mananampalataya. Tayo na lang